Get your pen and write your story all over again. And this time, learn the lessons, motivate others, and share that inspiration. Dear Max FM with DJ Chini. Dear Max FM, ako po si Eliazar. Gusto ko lang ibahagi ang naging karanasan ko, Chin. Karanasan sa pag-ibig. Nakilala ko si Shana, isang voluntary student for children with disabilities. Isa siyang social worker, part-time, at the same time with a heart for the kids. Ako naman nun, psychology student pa, trying to make a difference. Hanggang sa we work together sa isang proyekto. And before I knew it, hindi na kami mapaghiwalay. Sobrang close na to the point na niligawan ko siya, isang araw at sa isang iglap kami na. Si Shana, yung mga mata niya para bang kung i-describe ko, parang bituin sa langit. Ang kanyang ngiti, parang isang sikat ng araw sa umaga. Yun yung mga katangian na hindi ko pwedeng sabihin hindi mo siya magugustuhan. Matyaga, maalalahanin, at may puso para sa mga nangangailangan. Kaya nagustuhan ko siya. Gustong gusto ko siya. Halos nasa kanya na ang mga katangian ng isang babaeng hinahanap ko. Tumagal pa ang relasyon namin ng isang taon. Pero doon na nagsimula ang mga changes na nakikita ko. I started to notice some strange things about Shana. Yung dati ba, magkasundo kami sa lahat ng bagay. We really have something in common. Kung anong gusto ko, gusto din niya. Anong gusto niya, gusto ko din. Mga hobbies, mga gustong pag-usapan ng mga topics, and etc. Magkasundo kami. So sabi ko nga, ano pang hahanapin ko? Pero unti-unti, lumalabas ang tunay na kulay ni Shana. Alam mo yung may mga kawirduhan din naman ako, Chin. Pero normal sa isang tao. Pero sa kanya, she would become obsessed with certain topics. Lang like yung mga true crime stories, tapos yung mga serial killers. Yung nagsuspend hours siya na magre-research, magbabasa about those serial killers. Hindi lang basta hobby, ha? Obsessed talaga. And it started to freak me out. Tapos she would also have these intense mood swings. Pabago-bago ang mood niya. Sometimes mabait, sometimes parang mangangain ng tao. Sometimes hindi mo na makikilala kapag tinititigan mo siya. Para ba siyang napoposes? Going from being sweet and caring to cold and distant and scary in a matter of seconds. Isang araw nakita ko yung kanyang journal, Chin. Nakita ko yung mga nakasulat doon sa pages. May mga plano pala siyang hindi ko inaasahan na kayang gawin ng isang babae. Ang dami niyang mga revenge notes. Si ganito, si ganyan, dahil pinintasan siya. May mga plan siya kung paano siya magre-revenge. Dahil lang sa isang pintas, Jean. At marami pang nakasulat doon na hindi ko kilala. Gusto niyang paghigantihan ng lahat. Doon ko unti-unting nakita ang tunay na pagkatao ni Shana. Hindi siya normal, sabi ko. Siya yung taong may mga problema sa pag-iisip. Yung bang nakikita niyang natutuwa siya kapag nakikita niyang
nagkakasakit ang iba o nasasaktan ng iba. Isang araw nga nun, naglalakad kami sa plaza. May nakita siyang isang ibon, Chin, na hindi makalipad kasi parang tinamaan o nabali yung pakpak. Instead of trying to help it, tumayo lang siya. Tapos tiningnan niya. Tapos napapatawa siya. Tapos sinabi ba naman na, "O ano, di ka makakalipad. Ang sakit, no? Yayay. Buti nga sa'yo." Napaatras ako nun, Chin. Tinanong ko siya, what was wrong? Anyari sa kanya? Pero nagkibit-balikat lang, she just shrugged it off and said it was interesting to see something so vulnerable. Natutuwa siya, Chin, pag may nakikita siyang may taong nahihirapan o mga hayop na nasasaktan. Hanggang sa doon ko pa may nadiskobrehan. Isang folder, nakasave sa phone niya, filled with disturbing images and videos. It was then that I realized na Shana was a psychopath. Kaya sabi ko, hindi na pwede to. Kaya kinausap ko siya. Kung bakit meron siyang mga images and videos na nakakatakot, mga serial killers, mga inipon niyang mga duguan, mga cannibals and all. Sabi niya, gusto niya lang. Gustong-gusto niya daw kasi yun ang mapapanood. Para bang hindi daw kompleto araw niya kapag hindi niya nakikita yung mga images na yun. Tinanong ko siya, ano bang nangyayari sa'yo? Napaka-sweet mong babae noon. May mabuti kang puso. Pero bakit parang ibang-iba ka na? Pero sabi ni Shana, nagpapatawa ka ba? Ako talaga to. Ito yung totoong ako. Yung sa mga bata, bilang social worker lang. Ginampanan ko lang trabaho ko. Pero hindi talaga ako yun. Hindi talaga ako yung taong malambing at may puso para sa mga nangangailangan. Pero mahal mo ako, di ba? Tanggap mo kung sino ako, di ba? Kaya kahit sino ako, mamahalin mo ko. Nag-freak out ako, Chin. Para bang nakangiti siya na parang si Satanas. Kaya naman nagdesisyon akong umalis sa relasyon namin. Nakipaghiwalay ako sa kanya. I knew I had to get out bago pa lumala ang lahat. Ayaw niyang pinapakialaman ko siya. Ayaw niyang tumanggap ng advice. Ayaw niya ring tumanggap ng paliwanag kapag nagkakamali ako. Pero bago ako umalis, tinawag niya ako sa isang madilim na lugar. Pagkatapos ng hinatid ko siya, dun sa tabi ng bahay nila, kung saan walang ilaw. Ang sabi niya pa, aalis ka? Makikipaghiwalay ka sa akin? Okay lang. Pero wag mo akong sisihin pag may masamang mangyayari sa'yo. Hindi mo alam kung ano ang kaya kong gawin. Nakaramdam ako ng takot. Pero alam kong kailangan ko nang umalis sa relasyong yun. Sabi ko, hindi ko na kaya siya, na please lang. Wag mo naman akong idamay sa mga kalokohan mo. Wag mo namang sirain ang dating pagtingin ko sa'yo. Pero kailangan kong gawin to para ma-realize mo din. Ang ginagawa mo, hindi na normal. Kung gusto mo, samahan pa kita sa isang psychiatrist. Tumawa lang siya, Chin. Yun lang ang sagot niya. Tawa lang siya ng tawa. Pero ang sabi niya, gawa na daw ang mga plano niya. Hindi na raw ako makakatakas sa kanya. Pero, Chin, kung mawala talaga ako.
Pero hindi ako mag-give up para mapabago ko siya ulit. Kaya panlano ko, nakausapin ang mga magulang niya. Hindi na to normal ang takbo ng utak ni Shana. Minahal ko siya bilang siya, pero dahil hindi na normal ang pagiging psychopath niya nga, kailangan na siyang ipapagamot. And I won't give up. Hindi ako titigil na hindi siya mapapagamot. Dahil baka meron pa siyang masasaktan. Nakalista lahat ng mga plano niyang revenge. At hindi yun normal. Hindi simpleng revenge lang. It was a bloody revenge na nakasulat sa journal niya. Pero sa ngayon, hindi na muna ako nagpaparamdam kay Shana. Iniisip ko pa lang kung paano ko kakausapin ang parents niya na hindi malalaman ni Shana. Hindi pa kasi ako nakakapunta sa bahay nila. Kailangan ko may aksyon ako. Paplanuhin ko muna ng mabuti. Pero sa hindi ko pagpaparamdam, natatakot din ako. Baka isipin ni Shana na tuluyan na akong kumawala sa kanya at nakipaghiwalay at gagawin niya na may mangyayaring masama sa akin kapag makikipaghiwalay ako. Sa gitna ng dilim, nakita ko yung liwanag. Yung liwanag ng pag-asa, ng pagtitiwala at pagmamahal. Pero para sa sarili ko muna. Isang liwanag ng pag-asa na makawala sa kanya. Isang pagtitiwala sa sarili ko na tama ang ginagawa ko. Pagmamahal sa sarili na naibuhos ko ng minsan sa kanya ang lahat. Dapat maibalik ko yon sa self ko. Natatakot ako anumang mangyayari sa akin. But at the same time, andun pa rin sa puso ko na hindi ko susukuan si Shana na mapabuti at tuminong tao. Hanggang dito na lamang, Chin. Ang inyong kamags. Eliazar. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.